Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Energy naman dyan! Sabi nga nila, sharing is caring. Ganon din sa mga tungkulin sa bahay. Kung si ate ang tagaluto ng ulam, pwedeng si bunso naman ang tagahugas ng mga pinagkainan. Hayahay ang buhay kapag tulong-tulong sa gawaing bahay. Advice yan mula sa Team Pula! Tama yan, Ryle. Alam mo, bayanihan is the key. Kung si kuya ang tagabayad ng buwan ng renta, pwedeng si ate naman ang sumagot ng kuryente. Nagiging easy-peasy ang mga bagay-bagay kapag may kanya-kanyang ambag na naibibigay. Yan sana ang gusto namin dito sa Team Puti. Let's get it on sa programang handang tumulong at magbigay ng solusyon. Ito ang Face to Face Harapan! They say that 3 minds are better than 1. Gininto ang aral ang lagi nilang ambag sa isip at pusong nababagabag. Let's welcome our harapang tagapayo. Our resident psychologist, Dr. Camille Garcia. Our spiritual advisor, Dr. Love, Brother June Banag. Our law and legal expert, Attorney Lorna Capunan. Kung sharing and caring ang pag-uusapan, siya ang #1 pagdating dyan. Sino pa nga ba kundi ang nag-iisang ate ng masa? Corina Sanchez Rojas! Ayan, sharing and caring, caring with the letter K. Yes. Ayan, okay. Nandito na naman tayo kasama si Ryle at si Chusey at ang ating trio tagapayo para tumulong sa namong problema. Kung gusto talaga nating tumulong sa kapwa, dapat laging desidido at bukal sa puso, right? Diba? Mahirap yung tumutulong ng masungit, parang ako kung minsan. Mahirap na yung gustong tumulong, biglang ayaw, biglang gusto ulit, yung bang urong sulong. Urong sulong ka, bakit ka ganyan? Urong sulong ka. Urong sulong ka, bakit ka ganyan? Urong sulong ka. Regine! At mukhang pinalaki siya ni Regine ang ating sayawerong sawsawero for today. I see, ate! Ay, kamukha ni Regine, yung napili. Parang nagbebenta ng taho sa Baguio. Or ng probiotics sa daan. Or ng probiotics. Wow! Bawal sabihin yung brand. Yay! Ang galing naman. Ang galing naman! Okay, nagbunga ng 3 anak ang kanilang pagmamahalan. Pero kalaunan, ang masustansyang pagsasama nauwi sa mapait na hiwalayan. Dahil sa isang babae na nagngangalang Pechay. Kaya say ni babae sa naglolo ko niyang ex, sa'yo na ang Pechay mo. Kayo John, hindi porket naghiwalay kayo ng asawa mo na si Ate Nicole, huwag mong kalimutan yung responsibilidad sa mga anak niyo. Napalakihin yun. Dapat man talaga yung nanay mag-aalaga sa bata. Paano naman yung mahalaga ng tatay yung bata? Naghahanap buhay yun eh. Tama lang yan. Mag-focus na lang siya sa mga anak niya para kahit paano mabigyan niya ng pansin yung mga anak niya. Dahil hiwalayan na niya, kung hiwalayan niya, huwag na niyang balikan. Lumayos na siya ng tuluyan. Si Nicole kasi, mukhang pera. Kada uwi yung asawa, inaaway. Kaya yung asawa nabababae. Wala rin yan. Banduli,
babalik ko sa yun, sa pamilya yun. Eto na ang dating nagmahalan pero nauwi sa hiwalayan, Nicole at John. Harapan na. Ate, Pupusap pa rin ang Junjun. nakakagulat naman. Gusto ko yung kalmado siyang pumasok, tapos nung lumapit, bigyan ng gigil. Nakakagulat. O sige, Nicole, anong problema? Bakit kakakita mo pa lang sa kanya, sinabunutan mo na? Kaya na pa po kasi ako nang gigigil eh. Bakit? Kasi... Makita ko sila na magkatabi doon sa backstage. Ay, nandito. Juicy. Tinatanong siyempre, inisip ko anong ginagawa na doon. Tsaka po kasi, ito po kasi, gusto ko yung dalawang anak namin, kunin niya. Eh, ayaw niya. Para naman po meron din siya obligasyon, hindi yung lahat sa akin. Kasi hindi na ako nakapagtrabaho eh. Tama naman yun. Ano ba ang trabaho mo? Nag-iihaw-ihaw po ako sa online ng liempo, tilapia, tsaka ng bangus. Okay naman ang benta. Okay naman po. Okay. Kaya lang mahirap dumiskarte, sabi mo nga, kasi tatlo-tatlo yung anak na nasa'yo. Gusto ko po sa kanya po yung dalawa. Ilan taon na yung dalawa? 17 po tsaka 16. Hindi Okay. naman naalagaan yun. Yung bunso pong 5 years old sa akin. Ayun. Kasi babae yun. Oo nga naman. Bakit? Teka muna, kasal kayo? Live-in po. Live-in. Pero, ilang taon kayo nagsama? 17 years na po. Tagal din, ah. So, anong nangyari? Sino si Pechay? Babae niya. Okay. Yung pechay ng buhay niya. Teka muna, pero matagal na sila or talaga marami siyang babae parati? Marami po, hindi lang yan. Si Malunggay daw yung dati, at saka si Katuray. Patani. Mahilig siya sa gulay, vegetarian siya. Oo. So, talagang problema mo na yung pagiging babaero dati pa. Pero tiniis mo ng 17 years. Opo. Ngayon, walang sustento? Wala po, wala. Walang sustento, wala siyang Sila lang trabaho? nagpapakaligayan dalawa. Oh, pero may trabaho siya. Nag-i-e-bike po siya. E-bike. O, di may trabaho yan. May kita. Opo, opo. Okay, at sila na ngayon ang magkasama. Ikaw, saan ka tumira? Siya yung umalis. Doon po ako sa kapatid ko, tumira. Talagang pinabayaan niya po sa akin lahat. Pag tumira mo, umalis ka eh. Di bahala ka niya sa mga anak mo. Ganon. So ngayon, yung mga bata, anong sabi? 16, 17. May mga opinion na yan. Anong sabi nila? Nakikita ko po sa kanila na nahihirapan sila. Tapos, gusto na rin ng mga bata na maghiwalay kami kasi kahit nung nagsasama pa kami, puro away na lang kami. May pagmamahal ka pa sa kanya? Opo, kasi hindi naman po... Oo, 17 years, hindi biro. Hindi naman ako masasaktan ng ganito kung Oo. visit talaga. The more you hate, the more you love. The more you hate, the more you love. Kasi meron nga naman itong itsurang babaero. Yan, itsura mo ba? Pansin niyo ang bagal ng hila ko. Itsura lang Diba? daw. hindi Napansin mo naman ang bagal ng hila ko, pinabayaan ko muna Ako din eh. makadalawa. Talaga? Hindi ko masyadong nipipigilan, unti-unti lang. O, teka muna, bago tayo mag-break. Paano mo siya nahuli? Sa cellphone po nung una. Ayan. Baka nahack lang yun. Naku, Hindi nga laging po nahack katwiran. eh. So, Kasi po yung cellphone na yun, gamit namin dalawa. Nagtataka ako, bakit lagi na lang tinatago niya at hindi niya pinapagamit sa akin. Pag chinecheck ko, kinukuha niya agad. Tapos umaalis siya ng, nagbabiyahe. Babiyahin na ako, akin na yung cellphone. O, pumunta daw ng probinsya si Nicole pag uwi sa Maynila, naabutan niyang magkatabi sa kama. Ay, naku! Baka nagtotoong it's lang. Sleepover. Wala naman pong baraha eh. Ay, walang bara. Ay, baka dun sila, alas, ganon. Oo, ganon. Sorry. Kunyari, eme-eme. Don't say bad words. Okay, so Ano naman ang gagawin ng dalawang- ano naman kaya ang depensa ni John na inaasahang maging haligi pa naman ng tahanan? Abangan yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Okay, John, eto na, galit na galit sa'yo si Nicole. At gusto lang natin sabihin sa mga nanonood, wala pong nangyaring karahasan nung nagko-commercial kami. Okay, so si John maayos pa naman. So ano naman ang masasabi mo? Talaga ng babae ka. Huwag kang Hindi aamin. naman po talaga ako ng babae. Kumbaga, selos ko lang po siya. Ah, talaga? Hindi ka lang babae. Ayos, sa Hindi ko dahilan. na attempt na talaga.
Ayos, sa Pinagselos ko lang po siya. dahilan. Pinagselos mo lang siya. Oo, ma'am. Kaya tinabi Hindi mo ako si may Pechay. insecure Hindi, kasi ma'am. kahit ilang babae pa Kasi, yan. ma'am, yung babae yun, pagka may problema ako, sa kanya ako lumalapit, sa kanya ako humingi ng payo. Shoulder to cry on ang atake ni ate. Eh, gano'n naman talaga yung una. Sabi-sabihan sila problema o tapos nun yun na. Bakit kayo nasa kama? Para relax. Wala naman kami ginagawa. Ano, ma'am? Baka napagod. Pero nahulog din ang damdamin mo para kay Pechay. Nahulog, di ba? Medyo. Hindi lang hulog na hulog. So nakakasama mo ba yung mga anak mo? Hindi po, ma'am. Hindi rin. O bakit naman pinauubayan mo na yung mga anak mo? Nasa, Kasi, yung edad nun, ano yun ha? ma'am, bumibiyahe po ako ng e-bike, ma'am. Kasi, minsan nakikita ko po yung mga anak ko, inaabutan ko rin po yan, mga yan. Pag Okay. bumibiyahe ako. Hindi sapat kasi yun eh. Kailangan napapangaralan, binabantayan. Baka Wala pong makabuntis ganon. yan. Alam mo yung ganon? Baka makabuntis. Problema na naman yan. Pwede bang pagsabihan mo yung mga anak mo na lumayo muna sa mga relasyon at huwag magbubuntis ng babae? Yun nga rin po. Sabihan mo yan. Kundi Hindi po problema kasi, mo na naman yan. Nung lumayo po ako, nandiyo sa kapatid ko ang nag-aano. Well, nag-probinsya hindi mo po ako. masisisi kapatid mo, ikaw ang nanay. Kailangan siguraduhin mo, kundi sira lahat ang buhay niyo. Yun nga po. So, bakit mo naman pinababayaan yung mga anak mo sa kanya? Hindi ko man para pabayaan yun, ma'am. Gusto ko nga po sana makipagbalingan sa kanya para maging buo kami, ma'am. Humihingi lang po ako ng tulong sa sinasabi niyang babae. Kakatwiran niya, hindi naman kita pinagpalit. Oo nga, di mo ako pinagpalit, dinagdagan mo lang. Nakita niyo yung buwelo? Iba yung buwelo ah. Oo, pakabugbog sarado na ito. Ang ibig mong sabihin, John, ay meron ka pang pagmamahal kay Nicole. Meron ba po? Dahil sa tagal po Mukha namin. ni ate Nicole, tingnan. Kung, ganito, kung pakasalan ka niya, Hindi po kasi kasal yan sa Ay? pangalawa niya. kasal na siya. Sa pangalawa niya. Sa pangalawa niya, pang ilang ka ate? Pangatlo. Pangatlo ka? Ikaw talaga, John, yung John mo. At least hindi sila kasal ni Pechay. Ah, yun. Subukan yung pakasal. Thank you. Hindi, at least kasi sa kasal, una may basbas ng langit at may pangako. Opo. At saka pwede ka mahabla pag nang babae ka ulit. Yun, bakit bigla ka natakot? Yun ang ibig sabihin ng kasal. So, kung kasal ka sa pangalawa mo, edi annulment, right, Attorney Lorna? Napakahirap ba magpa-annul itong mga panahon na ito? Oo pa rin. Oo pa rin. Pero kung married in church, mas madali na ang church annulment. Kasi yun ang directive ng Papa natin, sa mga parishioners. At dapat walang bayad ang church annulment. Ang problema is legal annulment. Separation of church and state, walang bisa ang church annulment pag hindi ka legally separated sa korte. Ayun, ang importante. Pero, kailangan muna nating ayusin ang relasyon bago pag-usapan ng kasal. 150,000 to 500,000? Yes. Ang annulment? Mura na yon. Pwede, wala bang public attorney's office? The PA will not handle annulments. They won't handle annulment. They handle mga accused sa criminal cases. Okay. O sige, pag-usapan natin yan kung paano yan pwede mangyari. Pero ang importante yung mga anak mo, ang number one. Opo. Ano kaya ang masasabi naman ng mga kakampi nila? Alamin natin ang saloobin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face. Siya ang kaibigang nagsumbong kay Nicole tungkol sa ginagawa daw ni John. Nanay Neng, humarap ka na. Good morning po, Nanay Neng. Good morning po. Ano po yung nakita ninyo daw habang nasa Nueva Vizcaya to si Ate Nicole? Kasi po nung gabi na yon, maday araw na po yun, alas 12. Nagpa-service po ako sa asawa niya, kay John. Ngayon, paglabas ko po ng bahay, nakita ko siya, tsaka si
Pechay, magkatabi. Talagang iba yung dati talaga, malalaman mong may relasyon eh. Bakit? Kaya- Anong meron? Magkatabi po sila na magkaakap eh. Kaya hindi ako nakatiis. Kinuhanan ko sila ng picture, tapos sinend ko kin. May litrato. May evidence, lagot. Pakita nga ng litrato. Talagang nasa harapan sila ng e-bike, nakagito mo, tapos siya nakagano, nakayakap na. Ay, Baka po kasi hating gabi nilalamig. Mismo pagbaba ko pa lang ng bus papunta ng Agob, Nueva Vizcaya. Pagbakas ko ng cellphone ko, nakita ko na kagad yung message niya, ito pala ginagawa habang wala ka. Doon talaga, lalo ako nag-init. may binugbog ka din sa Nueva Vizcaya. Ano na lang. Muntik na nga yung cellphone, mabasag ko eh. Kala ko manirisim na. Nakakatakot na, Ate Nicole. Ate Neng, pero isang babae lang po nakita mo kay Kuya John. Opo, 2 beses po na po sila nakita ng babae na yun. Magkasama. Wala namang iba? Wala na. Wala naman. Okay na yun. Ay, pabor po kayo na maghiwalay silang dalawa o tingin nyo may maisasalba pa sa relasyon nila? Para po sa akin, siguro pag-usapan nila na magsama na lang sila. Kasi kawawa naman po yung mga bata. Yung mga bata talaga, ang Ang kawawa. magiging Kailangan apektado. mabantayan para hindi na maulit yung gano'n na naman ang buhay. Opo, lalo po yung 2 anak niyang Lalaki. lalaki pa. Oo. So, Kung may dapat... pagmamahal naman po talaga sila sa isa't isa, bakit hindi? Kaya ganyan kagalit yan eh. Kasi ganyan din siya ka-in love. Hindi po. Kasi katwiran din po niya, Ma'am Kuring. Kaya daw may pagtataksil na nangyayari dahil may pagmamahal. Tama po ba yun? Baligtad. Baligtad. Okay, siya naman ang babaeng pinagselosan. Nicole Magudas Didi. Heto na siya, fresh na fresh. Pechay, humarap ka na. Sino nga ba siya sa puso na kaya mo saktan ang tulad ko? Magabong ako sa'yo. Pechay. Sure ba ang dahilan kaya mo ako iniwan? Ate Pechay, kamusta naman po kayo? Okay naman po. Hindi po ako nanghuhusay. Ay, may paghawak sa hita. Gusto mo ako na? PM1. Ako na, Nicole. Isahan ko. Ay, tsari. Tumulong pa. Ate Pechay, ano po ang relasyon ninyo kay John? Diretsahang tanong na po. Ano nga po sabi nila? Ay, kayo po ang tinatanong ko. Kayo po sa inyo pong pananaw, ano po ba kayo talaga? ni Ilang John? beses ko na kasi sinabi sa kanila na wala. Wala naman talaga. Nakausap na kita, di ba, Nicole? Hindi naman po kasi yun eh. Kasi may mga text pa akong nabasa eh. Na Paano dumating sila mag-message? Sa puntong seryosohan. Sabi niya kasi, sabi ni John, ang gusto ko lang talaga yung seryoso. Ang sagot naman niya, hindi pa ba seryoso na iniwan ko yung asawa ko? Hindi pa ba seryoso? Sumasama ako sa'yo gabi-gabi, magdamag sa e-bike, kahit na delikado. Kaya hindi pa ba seryoso yung gano'n? Paano yung masasabing wala? Sige nga. Sige, paliwanag po natin para po maano namin, maintindihan. Ate Ang Pechay. pangit naman ng iniwan ko yung asawa ko nang dahil sa asawa mo. May paraan po ba kayong ginawa para umiwas muna since nagkokos ito ng gulo? Lagi pa daw kayong namamataang magkasama. Yung sinasabi mo ate na picture, kung hindi ka sumakay sa e-trike ni John, hindi kami magkakatabi eh. Kasalanan mo, tapos pinicture mo sa likod. Paano magiging kasalanan ko? Bakit? Ano yun? Kasalanan ko nagkatabi kayo. Tsaka una sa lahat, bakit ka nandun? Yun. Ba't nga nandun ka eh? Ako lang nagpa-service Yun. eh. Siya lang naman magdadrive, Hindi nandun ba ka. pwede magsama yung magkaibigan na Hating halos gabi? naawa ko kasi ano yan eh, parang ganito lang kasi yon. Ang jeep, may konduktor, di ba? Siya yung driver, siya pa mag-aaral ng May barya. konduktora pa ba? Si e-trike, may Naamin konduktor. ko yun, nagpunta ako kay Ate Nora, di ba? Nandun siya. Kaibigan pa ba? Hanggang madaling araw, kaibigan pa rin? Oo, pumupunta ako kay Ate Nora. Nakita ko nandyan, sa may e-trike, sa paglabas ng bahay niyo doon. Tapos sabi ko, pa-service ako pauwi ng Muson. Oh. Sinervisan niya ako dahil galing ako kay Ate Nora. Tapos eksakto, nandun ako sa likod, sumakay yung nagpicture sa akin. Ikaw ngayon, nag-send sa kanya? Oo. Oh.
Alam mo yun, di ba? Magkaibigan ba? May magkaibigan bang nag-aakapan? Saka kung sakali Ilabas nakapaservice mo ka yung lang. picture. Tsaka bakit kaibigan mo lang siya hanggang madaling araw kasama mo Kailangan lang? nakayakap ng gano'n. Kung magpapaservice lang ako sakaling ano ka lang, nandito ka lang. Tsaka Eto yung isipin iba. natin Hindi mabuti, ibig Ate sabihin Pechay. niya- Walang makukuha si Ate Neng kung ichichismis ka niya kay Yung Nicole. picture po yung pinapaliwanag ko dito. Kaya nga, bakit Ihahatid may po ako papadala? ng musong kaso, bigla silang magkakilala, yung bakit mag-asawa, ihahatid lumaki ka? sa ano. Di syempre, Parang sabi wala ko, to. sana Tingnan magkatabi. natin ang picture. Yung picture Ayan na. labas nyo. Ayan, sa ating mesa ng ebidensya. Ay, sorry, lobat po. Yung sa internet ko, ha. Okay, so anong itsura nito? Friends lang kami. Huwag Walang kayong friends na ganyan. judgmental. Ano yan? Sa YouTube AI. na. AI yan, AI. Kasi wala na makikitang text o iba pang mga litrato dahil nasira na yung cellphone, di ba? Sinong sumira? Siya po. Siya rin ang sumira ng cellphone niya. Para po hindi ko makita lang. No, it's an accident. Pero kung nasa app yan, kahit ibang phone gamitin mo, tulungan kita ako ba? Lalo kung ayan. kakargaan ko yung galit mo. Tapos alam ko naman, nararamdaman ko naman po may ginagawa kababalaghan sa likod ko. Kaya nanadya na rin ako. Ikaw pa naman, bakit? Anong reason mo? Lakas ng ano nito, ng kontra. Anong reason mo para picturean kami, di ba? Kaya May concern siya sa kaibigan niya, syempre. Concern yun. Anong gusto niya Siya yung mangyari? naninira para sa kanilang pagsasama, Anong hindi ako makukuha yun. niya kung manira siya? Kung maninira ako sa inyo. Ano nga ba? Okay, teka muna. Meron ka bang pagmamahal dapat kay John John? Wala po, no? Wala. O wala Dapat daw. nag-ano ka muna, naniniguro ka muna kung anong meron kami bago ka mag-picture. Kung Ayun. tutusin, pwede kita demanda dyan eh. Dapat pa bang suyuin ni John John si Nicole o maghati na lang ba sila ng kanilang mga anak tulad ng gustong mangyari ni Nicole? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimama? Face to face, Dapat pa bang suyuin ni John John si Nicole o maghati na lang sila sa kanilang mga anak? Anong masasabi ng mga Team Puti? Okay, mauna ka na, quiz. Para sa akin, hindi ka dapat gumagawa ng mga ganong klase na eksena sa kasama yung partner ng iba. Kasi kung nakita mo, naramdaman mo na pinipicture ka na iba, hindi ba dapat hindi mo na iton para hindi ka pagchismis na ibang tao? Ano daw yung taunt? Tinatanong. Ano yon? Ano daw yung taunt? Like parang sinusubukan mo pa. Oo, nananadya. nang-aasar pa. Oo. Dapat inalam mo muna yung sa kanila bago mo sila binigyan ng mali siya. Teka muna, Pechay, bakit ka nandun sa kama? Ay, hindi yung sa kama yun, sa baba po ng kama. Kasi galing po ako ng Muson nun eh. Meron siyang inanong battery sa akin. So, pinuntahan ko siya sa bahay nila. Nakahiga, inihila ko lang po yung una. No, yung parang pinapatayo ko po. Alam mo, ang pinakaano dito, ang punto dito, hindi nila inaamin. At mahal ka pa rin daw niya. Opo, So, ang totoo ibig naman po sabihin yun eh. yan, para sa akin, hindi seryoso yan. Di ba? Ewan ko lang attorney, paano ba ang legal na proseso sa paghahati ng obligasyon sa anak? Kunwari, talagang dito na kay John John yung dalawa, yung isa na kay Nicole. Dapat pag-usapan nila kasi hindi rin maganda yung bibigay mo yung miski na 17 and 18 years old tsaka lalaki. Hindi rin maganda yung sasabihin mo, sa'yo na lang yung dalawa, akin na lang yung isa. Kasi yung 17 and 18-year-old mo, mafe-feel nila na inabandon mo rin sila at pinamigay sa tatay nila na hindi naman nila kilala or hindi sila close sa tatay nila. So dapat buo. Yung tatlong anak ninyo, dapat buo sila. Mag-usap na lang kayo ng paano yung suporta, yung custody, yung visitation. In terms of, kasi pinag-usapan natin yung ebidensya, ang mga pictures na yan, ang tawag dyan, fruit of the poison tree. Hindi pwedeng gamitin as evidence in court. Kasi bawal yung kumukuha ka ng picture na walang permiso yung kinukunan mo. So, kung laso niyan, fruit of the poison tree yan. My last point lang is, pwede pa sila kasi ang sa pag-counseling ko sa aking profession ang opposite kasi ng love, hindi hate
The opposite of love is indifference. Yung love and hate, pareho yun. Love mo, hate mo, love mo, hate mo. Pero pag wala ka ng pakialam, baala ka na sa buhay mo, ending na yun. Ending na yun ng relasyon nyo. Ngayon na violente pa rin ang reaction mo, nung nakikita mo, may love pa yan. Pero at the moment, hate yan. Okay. O ayan, naintindihan nyo na. Kasi sa paghahati nung sa bata, may mga proseso rin yan eh. Hindi lang basta-basta kasi may kanya-kanya kayong obligasyon. Okay, Dr. Love, may mga nagsasabing natural lang daw sa mga lalaki ang mambabae. Perfect. Ito ba'y dapat tanggapin? Hindi po totoo yun. Naku, Dr. Okay. Love. Hindi natin pwedeng gawing normal yun na natural lang sa amin mababae. Kawawa naman yung asawa namin, di ba? That's very unfair. Pero sa isang magandang pagsasama, mahalaga dyan yung respeto sa isa't isa. Kay Nicole, yung pinakikita mo sa amin ngayon dito is not a good sign. Ano? Kahit na anong sama ng asawa mo, hindi dapat yung sinasaktan mo siya lalo in public or minumura mo. No? Imbis na makuha mo yung simpatya ng tao, mawawala. No? Ganon din sa asawa mo. Now, kay John, hindi pa rin na-establish kasi rito yung meron ba silang relasyon ni Pechay, no? Hinahanap ko pa eh. Pero anong dahilan para kay Pechay na pumasok sa bedroom ni John nang wala doon yung asawa niya? Wala yung asawa ni John. So, parang normal ba sa kanya na pumapasok sa bedroom ng lalaki kahit kaibigan? Kasi yung kaibigan kong babae, hindi po pwedeng pumasok sa bedroom ko nang wala yung asawa ko. The more, hindi ka pwedeng maupo sa kama namin. Kasi that's a very sacred thing for us. Hindi pwedeng kung sino-sino na upo dyan. Anong dahilan at nandun siya? So may duda ako rito. At saka yung katwiran kanina, John, na kaya niya ginagawa, gusto lang niyang pagsilosin yung kanyang asawa. All these things, puro kalokohan itong nangyayaring to, no? At mauwi tayo sa walang kakwenta-kwentang klase ng buhay natin. Ang mahalaga dito ay pag-aralan niyo ang kinabukasan ng mga bata. Malalaki na ang mga anak ninyo at bumubuo na yan ng magandang idea na hindi makikita sa tatay, no? Kung ganyan ang nakikita ng mga anak mo, you're not making yourself as a good example para sa isang mabuting paglaki ng bata. Mahalaga rito sa inyong dalawa ay maging seryoso kayo. If you think you're still in love with each other, then iligtas natin yon. Kung hindi na kayo magsasama at wala ng respeto, tigilan nyo na yung kalokohan yung yan. Ate Corinne. Thank you, Brother June. Doc Camille, kapag nangaliwa ang mga lalaki, bakit madalas sinisisipan ng babae ang sarili niya? Siguro pag umabot sa ganong punto, nagiging biktima na sila ng tinatawag nating battered partner syndrome, battered wife syndrome for reasons na gusto mo bilang isang babae na maging intact pa rin yung relationship eh. So para sa ganon, ang mangyayari parang ako ba yung may mali? Palagi natin sinasabi yun para more or less makita natin yung sitwasyon na siguro nga ako para magkabati kami, ako na lang hihingi ng tawad, which is mali. Kasi dito sa pagkakataong ito, siguro dapat, Nicole, tinignan mong maigi, no? Sabi mo 17 years. Alam mong nambababae na eh. Bakit hindi mo inisip na noon pa lang, kaya ko ba talaga makatanggap ng aking partner na nambababae? Kung hindi mo siya kayang tanggapin, then dapat noon pa, nagkahiwalay na kayo. Red flag yun eh. Kaso ito, sa pagkakataon ito, after 17 years, ilang buwan pa lang kayo nagkakahiwalay, ganyan lang. So siguro yung galit na yan, it's because meron kayo talagang gustong sabihin natin, talagang miscommunication. Sana gawan nyo ng paraan dahil kasi alam mo, pag sa isang pagsasama, importante hindi lang pagmamahal, respeto sa isa't isa. At the same time, bigyan mo ng pagkakataon kung pagkakatiwalaan mo pa rin si John sa pagdating na kung sakasakali magkabalikan kayo. Okay, so tama bang muling ibalik ang tamis ng pag-ibig sa pagitan ni John at Nicole? O wag na, quits na tayo? Abangan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimula?
Okay. Kailangan ayusin natin ito para sa mga anak ninyo. Kayong dalawa, matatanda na kayo, dapat wala na kaming pakialam sa inyo. Pero para maayos na lang yung buhay ng mga bata, kailangan may kapayapaan. Pinagsabihan ko na sila, yung pagmumura at pananakit, silang dalawa ganun eh. Walang puwang yan sa buhay ng mga bata. Gusto nyo mag-boxing kayo, wala sa paningin ng mga bata, di ba? Pero para na lang makausad sila. Sabi ko nga, bibigyan ko siya ng dagdag puhunan dahil nagtitinda na siya eh. Pero nanghihiram lang siya ng lutuan. So bibigyan natin siya ng complete kit ng kabuhayan. At kung maganda ang paikot mo ng pera, 500 piso yan isang araw. Kasyang-kasya na. Kasya na yan. Basta siguraduhin mo yung mga anak mo ay mag-aral at magtapos. May counseling kayo kaagad, di ba, no? Doc Camille, pagkatapos dito, humarap kayo magbabakbakan, ha? Oy, walang murahan, walang bakbakan, okay? Pagkatapos, siya, nagpaparinig, gusto ng bagong e-trike. Sabi, hindi ako namimigay ng ganyan. Pero wala siyang lisensya. So, yung lisensya na lang ang gagastosan natin dito. Magkaroon siya ng tamang lisensya at training for 2-wheel and 4-wheel. Mas marami siyang option. Mag-grab driver, maging rider, para lang meron kang armas. Ikaw na magsisipag humanap ng trabaho mo. Okay ba yon? Malaking bagay na yun, ha? Kasi, tama ba ako? Hindi na importante yung hinala nito. Tinatanggi na nga eh. At hindi naman daw niya iniwanan ng asawa niya para dito. So, does not count. Does not count. Kayong dalawa ang mag-usap. Kaya mo ba magbago? Kaya po, ma'am. Oh, Kaya po, ma'am. kaya mo. Kaya po. Kasi, pagka pag may nangyari ulit, wala na, goodbye na yun. Opo, ma'am. Oh, ikaw, willing ka ba? Una, nagmamahalan pa ba kayo? Opo, mahal ko pa siya. Payag kayo? Mahal pa daw niya. Ikaw ang bubugbugin ko, umayos ka. Ikaw, mahal mo pa siya? Oh, mahal din. So, okay kayo, bigyan nyo pa one chance. Last chance. Last chance. Last chance. Oh. Oh, sige na. Sige na, magbati na kayo. Bahala kayo dyan, ha? Wala ako dyan, ha? Ikaw lumapit. Kailangan mo na makawakas itong pag-ibig! Copyright. Ay, nako. Oh, Ay! Hala! Ikaw din eh. Kiri-kiri ka rin, Ate Nicole eh. Uhag ko din si Pechay. De, joke lang. opo, mahal ko po siya. Pak! Oh, baka yun ang lambingan nila, Ate Corinne. Hindi na pwede yan. Oh, magkamayan na kayo, Pechay. Oo, Nicole. patawaran Sige na. na. Tapos na yun. Tapos na yun. Tapos na yun. O, sige na. Tsaka ikaw, Ate, Oh. isasahog kita sa tokwa. Ate Pechay, humanap ka ng matino, ha? Matino naman po yung kasama ko. Okay. Pareho kasing maganda ito eh. Alam po ninyo, pinag-uusapan natin si John at saka si Nicole, si Pechay. Pero madalas, nakakalimutan ng may mga anak na ang anak ang pinaka-importante dito sa kwentong ito. Hindi ang ating sarili nating galit, sarili nating inis, sariling pagnanasa, sariling pagpapakasaya, sariling ambisyon. No. Yung mga anak ang pinaka-importante. Parang nakakalimutan natin dito yung 3 bata. Ano ba ang pinakamabuti para sa kanila? Well, una, ang mapayapang tahanan na walang naririnig na murahan o sigawan at walang nakikitang pananakit o pagbubugnot. Importante din ang paggabay sa ugali ng bata mismo. Ang siguraduhin mag-aral at huwag magbabarkada, dapat walang bisyo. Pwedeng mangyari kahit hiwalay ang magulang, ang matinong pagpapalaki sa bata. Pero kung magbabalikan man, dapat ang mga magulang ilalagay ang sarili sa tama. Read my lips. Last chance. Okay? John. Ako po ang inyong Ate Corinne, nagsasabing may kaharapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face, Harapan. Tito Vic and Joey, susunod na. Face to face. Face
Pagmamahalang walang hanggan ng dalawang senior citizen. Hanggang sa muling umeeksena ang dating karelasyon ni Lola. Ang nangyari sa kanya, tumanda, pumayat, nakatira sa maliit na kwarto. Nai-insulto na po ako nung gano'n, nung kinukwento sa akin dahil inaalok siya na, iwalayan mo na yan, iwanan mo na yan, walang mangyayari sa buhay mo dyan. Gusto ko po siyang tulungan. Pinapangit niya si Kariray. Ito ba'y dahil sa pagmamahal o dahil sa awa? Sino ang mas matimbang sa inyong puso? Kuya Manolo o si Kuya Reggie?